Ang next kong i-discuss will be about homogeneous linear differential equations with constant coefficients. So, under dito meron tayong dalawa, yung second order and yung nth order. So, start muna tayo dun sa second order. So, ibig sabihin lang second order homogeneous linear differential equations with constant coefficients. So, second order muna. So, for second order, so kapag yung differential equation natin is nasa form na a sub 0 multiplied by y double prime plus a sub 1 y prime plus y is equal to 0. So wherein ang a sub 0 natin, a sub 1, and a sub 2, meron pala tayong a sub 2 dito. Ang a sub 2 natin are constants. Kaya nga dito, constant coefficients. And second order, definition ng order natin, meron tayong second derivative. So, yung gagawin lang natin dito is meron tayong given differential equation and kailangan natin kunin yung general solution. For second order, meron tayong tatlong case. So, for case number 1, ito yung kapag meron tayong makukuha na distinct real roots. So actually, itong topic na to, isa siya sa mga madadaling topics pagdating sa DE kasi lalo na if allowed naman na gamitin yung calculator. Kasi ang gagawin natin dito is parang nagfa-factoring lang tayo and then sinasubstitute lang natin yung values nila. Eh siguro naman by this time, sanay na dun sa factoring pagdating sa calcu. Kasi nung nag-integral tayo, madaming beses naman tayong or madami yung examples natin pagdating dun sa partial fraction kung saan lagi tayong nagfa-factoring. Though syempre papakita ko pa din naman using diretsang calcu yung ginagawa natin. So for case number 1, meron tayong distinct real roots. So ibig sabihin, magkaiba yung roots nila. So, kapag distinct real roots natin, ang mangyayari lang dito is, ang magiging general solution natin will be y is equal to c sub 1 e raised to m1x plus c sub 2 e raised to m sub 2x, wherein ang m sub 1 and m sub 2 natin are the roots. The roots nung mismong second order. So, syempre mas magigets natin yan kapag meron tayong example. So, proceed tayo sa example number 1. So, for example number 1, so kapag meron tayong given na ganito, y double prime plus 5y prime minus 6y is equal to 0. Kung titignan nyo, nasa ganitong form siya, wherein meron lang mga coefficients. So, ang gagawin niyan natin is papalitan lang natin sila ng in terms of m. Kapag y double prime, ang papalit lang natin dyan is m squared. Kapag naman y prime, ang ipapalit natin dyan is m raised to 1. Kapag naman y lang, hindi siya nakaderive, purely y lang, y raised to 1, considered lang to as coefficient or constant. So, minus 6 lang yan, equal to 0. So, ang gagawin lang yan natin is kailangan makuha natin yung roots ng equation na to. Kaya nga dito, meron tayong m sub 1 and m sub 2. So, kung manual na factoring, mabilis lang din naman kasi ang factors lang nito is m plus 6 multiplied by m minus 1 kung i-factor natin ng manually. Wherein ang roots niya natin, magkaiba sila. So, m sub 1 is equal to negative 6 and m sub 2 is equal to positive 1. So, meron na tayong m sub 1 and m sub 2. Ibig sabihin, pwede na natin makuha yung final answer. Wherein ang general solution niya natin for this equation is y equal to, substitute lang natin sila dito. So, magiging na siyang c sub 1 e raised to negative 6x plus
C sub 2 e raised to 1 times x. So, ito na yung magiging sagot. So, parang kailangan lang talaga nating mag-factor. Eh, sabi ko nga kanina, allowed naman yung calculator. So, pakita natin. Using calculator, di ba? Sobrang bilis lang yan, lalo na second order lang. So, mode lang. Punta lang kayo dun sa mode and then number 5. So, pag quadratic equation, ibig sabihin dalawa yung unknowns dalawa yung roots natin. Dun tayo sa number 3. So, input lang natin yung mga coefficient. So, make sure lang na ganitong format siya wherein yung x squared plus x plus constant. Ganon dapat yung ini-input natin dito. So, input lang yung coefficient. Magiging lang tong 1, 5, and negative 6. Pagdating sa calculator kasi, diretsong roots agad sila. So, na meron kang m sub 1 na 1 and m sub 2 na negative 6. So, okay lang naman na magkabaligtad. Kasi itong c sub 1 and c sub 2 natin, okay lang din silang magkabaligtad. Kasi constant lang naman yan. I mean, wala pa naman silang general solution naman sila. So, next example. Yung mga next example natin, diretso na lang natin sila sa calcu. So, meron tayong y double prime plus 7y prime plus 10y equal to 0. So, ang gagawin niyan is, sulat lang natin sila in terms of m. Kapag sinulat natin sila in terms of m, magiging lang tong m squared plus 7m plus 10 equal to 0. So, calcu na lang natin. So, kapag sa calculator, di ba, input lang natin 1, 7, tsaka positive 10. Meron na agad tayong roots na negative 2 and negative 5. So, meron tayong m sub 1, which is negative 2, and m sub 2 is negative 5. So, ibig sabihin, ang final answer niya natin dito will be y is equal to c sub 1. Substitute lang natin sila. E raised to negative 2x plus c sub 2 e raised to negative 5x. So, ayan. Yan na yung sagot. Kahit tatlong example lang siguro, kasi nga, sobrang bilis lang nila. So, ito. 2y double prime minus y prime minus 3y is equal to 0. So, magiging tong 2m squared minus m minus 3 equal to 0. So, calcu lang ulit. Calcu na lang kasi pwede namang diretso na lang natin sa calcu. 2, negative 1, negative 3. So, magiging tong 3 over 2 tsaka negative 1. Again, case number 1, distinct real roots tayo, magkaiba. So, 3 halves tsaka 3 over 2 tsaka negative 1. So, ang m sub 1 natin is 3 over 2. Ang m sub 2 natin is negative 1. So, final answer niyan will be y is equal to c sub 1 e raised to 3 over 2x plus c sub 2 e raised to negative x. So, wag lang pala kayong papalito kasi for example, merong cases na ganito. Sabi ko 3 example pero pakita ko lang. So, for example, ang given nyo is m squared minus or in terms of ano pala. So, ang given natin is y double prime minus 2y prime equal to 0. So, kapag i-convert natin to papunta sa m, 'di ba magiging tong m squared minus 2m equal to 0. So, try natin diretsong ito, wala tayong y. So, ibig sabihin wala lang tayong constant. Kaya kapag i-input natin sa calcu 1, negative 2, 0 niyan tayo sa dulo. Kasi wala tayong value ng c. So, ang values niya natin are ito. M sub 1 is 2 and m sub 2 is equal to 0. So, ang tatandaan nyo lang kung ano yung
ano yung exponent nyo dito, yun dapat yung bilang ng roots natin. So kapag sinubstitute niya natin dito, meron tayong m sub 1 and m sub 2 kasama yung 0 kasi lumitaw sa calcu natin yung ah, m sub 2 natin equal to 0. Kahit naman i-factor out natin yan, m multiplied by m minus 2 kaagad. So, di ba, ang ginagawa lang naman natin, ini-equate natin sila. So, ang isa equal to 0 agad, yung isa equal to 2. So, kapag in-input natin or sinubstitute natin sila sa equation, magiging tong c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to 0. 0 na to. 0 times x is 0 or cancelled na yan. Magwa 1 na lang yan. So, ibig sabihin, y is equal to c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2. So, ito yung magiging sagot natin dyan. So, next, how about naman yung sa case number 2? For case number 2, ang case number 2 natin is repeated roots. Ibig sabihin, parehas yung roots natin. Repeated real roots. So, parang ito din yung case number 2 natin pagdating dun sa partial fraction. So, kapag repeated naman, so ganito yung magiging equation natin. Kapag repeated, second order lang tayo, ibig sabihin, ang m sub 1 natin is equal lang sa m sub 2. Isa lang siya or pwede nating isulat na lang siya as m na lang kasi parehas lang naman eh. So, isulat ko na lang hindi ko nalalagay ito. Ayan, parehas lang yung roots natin or m sub 1 and m sub 2. So kapag repeated real roots tayo, ang general equation natin, general solution will be y is equal to c sub 1 e raised to m sub 1 or m na lang. So kasi parehas lang naman, mx plus c sub 2 x e raised to mx. So umulit siya, ibig sabihin maglalagay lang tayo ng x dun sa pangalawa. So start tayo dun sa una, lagay tayo ng x sa pangalawa. Kung umulit siya ng pangatlo, maglalagay lang tayo ng x squared, and so on. So, ganun lang. Kasi kapag pangatlo, ibig sabihin hindi na tayo case number, hindi na tayo second order. So, para mamaya, try natin. Ayan, example lang. So, eto. Ang example natin is y double prime plus 4y prime plus 4y equal to 0. So, kapag in terms of m, so m squared plus 4m plus 4 equal to 0. Or, kung manual na factoring, m plus 2 times m plus 2 lang to. Ibig sabihin, yung m natin, parehas silang equal to negative 2. So, pagdating sa calculator, pwede din naman to. Kaso lang, ang nangyayari pagdating sa calculator, if i-input natin yan, so 1, 4, and 4, equal. So, ang lilitaw dito is x lang. Ibig sabihin wala siyang x sub 1, x sub 2, yung lumilitaw. Pero alam natin na ang inimput natin is quadratic equation. Ibig sabihin ang expected roots natin, dalawa. Kapag isa lang yung lumitaw, ibig sabihin umulit lang siya. So, kagaya dito, umulit lang yung nasa calcu natin. Kasi x lang. Kanina, di ba, lumilitaw naman x sub 1, x sub 2. Pero dito, x lang. Tsaka isa lang yung value niya. So, ibig sabihin, ang m natin are parehas na negative 2. So, repeated, real root siya. Ibig sabihin, sa equation na to, ang answer natin will be y is equal to c sub 1 e raised to negative 2x plus c sub 2 x e raised to negative 2x. So, ito na yung magiging sagot natin. So, example number 2. So, example number 2, 4y prime. So, 4 y double prime minus 4y prime plus y is equal to 0. So, magiging lang tong 4m squared minus 4m
plus 1 equal to 0. So, kung tamad na kayo mag-isip kung ano man yung factor niyan, calcu na lang. Kasi nga, pwede naman. So, 4, negative 4, and 1, positive 1. So, ang makukuha natin, 1 half. So, again, x lang yan, 1 half. So, ang ibig sabihin, umulit lang siya. Kasi nga, squared tayo, tas isa lang lumitaw. Ibig sabihin, yung values niya parehas na 1 half. So, ang magiging sagot natin dito will be y is equal to c sub 1 e raised to 1 half x plus c sub 2 x e raised to 1 half x. So, eto na yung magiging sagot. So next, last example na lang. So kahit tatlo lang kasi madali lang eh kasi meron na nakukuha naman natin sa calculator yung root. So y double prime minus 10y y prime plus 25y equal to 0. Again, so magiging tong m squared minus 10m plus 25 equal to 0. So, calculate na lang para mabilis. So, 1, negative 10, and 25. So, ang lumalabas is 5 lang. So, ang m natin yan, parehas na 5. Parehas na roots. Kasi, nasa quadratic equation, ibig sabihin dalawang expected roots. Tatandaan nyo yun. Kapag isa lang yung lumitaw sa calcu, ibig sabihin umulit lang. So, final answer dito will be y is equal to c sub 1 e raised to 5x plus c sub 2 x e raised to 5x. So, eto na yung magiging final answer natin. So, case number 3. So, for case number 3 naman, so, case 3, dito naman meron na tayong distinct complex roots. So, complex roots. Ibig sabihin, yung roots natin dito is nasa form na siya ng a plus or minus b, I. Complex roots. Ibig sabihin, imaginary numbers na. So, kapag ganyan yung roots ng equation natin, ang magiging general solution natin will be y is equal to e raised to ax, wherein ang a natin, itong real part ng roots natin, multiplied by c sub 1 cosine bx plus c sub 2 sine bx. So, tatandaan nyo yan. Kapag distinct complex roots, so, ito yung magiging general solution natin. So, try natin. Example. So, example number 1. So, meron tayong given y double prime minus 2y prime plus 2y is equal to 0. So, factor natin using calculator. So, input lang natin. So, meron tayong 1. Or, sulat ko muna pala in terms of m. So, meron tayong m squared minus 2m plus 2 equal to 0. So, wag niyong kakalimutan yung y double prime m squared. Ang y prime m, ang y is ano lang, parang wala, constant lang. So, input lang, meron tayong 1, negative 2, and positive 2. So, kapag inequal natin yan, ang lalabas dito is 1 plus I, tsaka 1 minus I. Ibig sabihin, ang roots natin are 1 plus or minus I. Kasi nasa ganong format siya, 1 plus I, 1 minus I. Iba lang yung sign niya dun sa gitna. So, wherein, kung yan yung ano natin, yan yung roots natin, ibig sabihin ang value ng A will be 1. Ang value ng B is BI kasi to, AI lang yan, ibig sabihin 1 lang din ang B natin. So, input lang ulit. So, ang answer niya natin dito will be y is equal to ax, e raised to ax, e raised to x na lang,
multiplied by c sub 1 cosine. Ang b natin is 1 lang, so x lang din to, plus c sub 2 sine x. So, ito na yung magiging final answer natin. So, next example. So, paano kapag ganito? Ang example natin is, hindi, same lang. Halos same lang. 2y prime plus 6y equal to 0. So, ibig sabihin, m squared minus 2m plus 6 equal to 0. Pagdating sa calculator, so diretso na lang. So, 1, negative 2, and positive 6. So, ang nakuha nating sagot is 1 plus square root of 5i saka 1 minus square root of 5i. Ibig sabihin, nasa format pa din siya ng 1 plus or minus square root of 5i. Wherein, ang a natin, again, a plus or minus bi yan. Ang a natin will be 1. Ang b natin will be square root of 5. Kung ano yung nakamultiply sa i. So, final answer niyan will be y is equal to e raised to x pa din, ax, c sub 1 cosine bx. Ang cosine bx, ang b natin is square root of 5. So, meron tayong square root of 5 x plus c sub 2 sine square root of 5 x. So, ito na yung final answer natin. So, next, last example for case number 3. So, y double prime plus 4y. So, again, ang y double prime natin para yan sa m squared. Ang y, constant lang yan. So, m squared plus 4 lang. So, ingat lang kayo kapag kino-convert niya siya in terms of m. So, ibig sabihin, kapag i-input natin yan sa calculator, wala tayo nung get ng term. Kaya, ang i-input niya natin sa calcu will be 1, 0, tsaka 4. So, ang makukuha natin is 2i tsaka negative 2i. Ito yung nakuha nating roots. M is equal to positive, negative 2i. So, kung positive, negative 2i yan, ano niyan yung magiging value ng a natin and b? Eh, di ba ang a natin, ito yung a plus or minus bi. Wala naman nakalagay dyan. Walang nakalagay dito kasi positive minus 2i lang yan. So, ibig sabihin, ang a natin is 0 kasi parang 0 plus or minus 2i. Siyempre, yung 0, hindi na nilalagay yan pagdating sa answer. So, and then b, ang b natin is 2. So, kaya kapag ilalagay natin siya sa answer, magiging na lang tong y is equal to e raised to ax. Ang a natin is 0 multiplied by x, magiging 0 lang yan. Multiplied by c sub 1 cosine bx. Ano ba yung b? 2. 2x plus c sub 2 sine 2x. So, cancelled lang naman to kasi equal lang yan sa 1. So, final answer will be y is equal to c sub 1 cosine 2x plus c sub 2 sine 2x. So, eto na yung magiging sagot. So, ayan, meron tayong tatlong case for second order. So, pero kahit naman na mag third derivative yan, same pa din yung ginagawa natin, nagfa-factor out lang tayo. And then, susundan lang natin yung mga to, yung mga cases. Parang pagsasamahin lang natin. So, for nth order naman, so try natin, nth order. Basta tatandaan nyo lang yung mga ginagawa natin for case number 1, 2, and 3. For nth order, for example, ganito yung given natin. So, example number 1, meron tayong given na y triple prime minus 7 y double prime plus 14 y prime minus 8 y equal to 0. So, paano niya natin isa-solve to? So, kung kanina yung double prime natin m squared, ibig sabihin yung triple prime m cube lang yan. Minus 7m squared plus 14m minus 8 equal to 0.
So, dito wala tayong problema kasi pagdating dun sa karamihan ng calculator, kaya pa din yung tatlong roots. Ang gagawin lang, mode number 5. So again, mode number 5. Tapos, kapag cubic equation tayo, dun kayo sa number 4. So for input lang niya natin, yung mga coefficients, meron tayong 1, -7, 14, and 8. Make sure lang na kapag merong kulang, nilalagyan niyo sila ng 0. Pero dito kompleto naman siya. So, ayan, mali ata yung na-input ko. Taka lang, 1, -7, +14, and -8. Ayan. So, ang nakuha natin are, ito, cubic tayo cubic or raised to 3. Ibig sabihin, ang expected nating lalabas sa calcu, 3. So, meron tayong 4, 2, tsaka 1. So, tama naman, 4, 2, and 1. So, meron tayong m sub 1 na 4, m sub 2 na 2, and m sub 3 na 1. So, ibig sabihin, distinct lahat sila. So, susundan lang natin yung sa case number 1. Pag kasi magkakaiba, wala namang problema. So, separate lang c sub 1 e raised to m sub 1x. Kung tatlo yan, magkakaroon lang tayo ng c sub 3 plus, c sub 3 e raised to m sub 3x. So, ang magiging sagot niya natin dito will be, so, wala namang umulit. Magiging lang tong y is equal to case number 1, so c sub 1 e raised to 4x plus c sub 2 e raised to 2x plus c sub 3 e raised to x. So, eto na yung magiging answer natin. So, ganun lang. Parang kailangan lang talaga natin makuha yung mga factors nila. So, another example. So, try natin to, y triple prime minus y double prime minus 4y prime plus 4y equal to 0. So again, mangyayari lang is m cubed minus m squared minus 4m plus 4 equal to 0. So pwede pa siya using calculator kasi raised to 3 lang. Input lang natin 1, yung mga coefficient, -1, -4, and +4. So makukuha natin -2, +2, and +1. So m sub 1 is -2, m sub 2 is +2, and m sub 3 is +1. So wala pa din umulit, -2, +2, magkaiba pa din yan. So final answer natin will be y equal to c sub 1 e raised to -2x plus c sub 2 e raised to 2x plus c sub 3 e raised to x. Ito na yung magiging final answer. So, pwede magkahalo yung yung magkakaibang case. For example, sa yung example na to, y triple prime minus 4y double prime plus 5y prime minus 2y equal to 0. So, paano kapag ganyan? Kapag dating sa calculator or in terms of m ko muna, m cubed minus 4m squared plus 5m minus 2 equal to 0. Pagdating sa calcu, ang mangyayari dito, input lang natin 1, -4, +5, and -2. So, pagdating sa calcu, ang lumilitaw is 2 tsaka 1. Yun lang, dalawa lang. 2 and 1. Pero, ang in-input natin is naka-cube. Ba't dalawa lang lumilitaw? Ang ibig sabihin lang nun, umulit yung isa sa kanila. So, ibig sabihin, ang roots natin, alam natin is m sub 1 is equal to 2, m sub 2 is equal to 1. Ang hindi na lang yan natin alam is ano yung umulit sa kanilang dalawa.
Pero meron na din naman tayong clue. Ang gagawin niyo na lang, tignan niyo na lang yung constant dito. 'Di ba, ibig sabihin niya nito is m-2, ito naman m-1. So, kahit check niyo na lang yung constant part, kasi 'di ba, para makita niyo kung ano yung umulit. Kasi sa constant part, yun multiply lang naman yung mga ano, yung mga constant natin dito. Meron na tayong -2 tsaka -1, +2 na 'yan. -2 'to, ano yung multiply natin? -1. Ibig sabihin, yung umulit natin is yung 1. So, kasi -2 tayo dito, kailangan pakikuhanan natin yung 2 na 'yan. So, paano natin makukuha? -2 times -1, alam na natin siya. Paano makukuha yung -2 kung +2 na 'to? Multiply lang ng -1. Ibig sabihin, umulit yung 1. So, kung meron tayong repeating, so parang meron tayong repeating tsaka distinct. So, susundan pa din natin yung mga case na yon. So, ang magiging sagot niya natin will be y is equal to, start muna tayo dun sa hindi umulit. So, c sub 1 e raised to 2x. Wala tayong problema dyan. Dun sa umulit na part niyan, gagawin lang natin yung sa case number 2. Magiging lang yang c sub 2, tuloy-tuloy lang yung mga constant natin, c sub 2, e raised to x, and then yung para sa umulit na part is c sub 3, x e raised to x. So, eto na yung magiging sagot. So, parang pinaghalo lang natin yung case number 1 and case number 2. So, example number 4. So, try natin to. Example number 4, triple prime minus y prime equal to 0. So, kaya importante, kailangan yung conversion nyo muna sa m, kasi ito magiging yan tong m cube minus m equal to 0. Though ito madali ng i-factor, pero sabi ko nga, kung meron namang calculator, pwede nyo namang i-check na lang. So, pagdating sa calculator, ang lilitaw natin dito will be, so, input niyan, m cube. Start tayo sa m cube. Wala tayong m squared, so 0 yon. M, which is -1. And then wala din siyang constant part, so 0 ulit. So, ang lilitaw is 1, -1, tsaka 0. So, tatlo yung lumitaw. Kasi tama naman, tatlo yung expected natin. So, 1, -1, 0. So, ang m sub 1 natin is 1, m sub 2 is -1, ang m sub 3 is equal to 0. Pwede naman magkabali-baligtad yan, depende naman kasi sa pagkaka-factor. So, final answer natin yan will be y is equal to, pwede tayong mag-start dyan, c sub 1 e raised to x plus c sub 2 doon naman sa -1 e raised to -x plus c sub 3 e raised to 0x or 0. Or ito niyan, magwa-1 lang. So, final answer will be y equal to c sub 1 e raised to x plus c sub 2 e raised to -x plus c sub 3. So, ito yung final answer natin. So, example number 5. So, example number 5. So, try natin to. Y triple prime ulit minus 6y double prime plus 13 y prime minus 20 y equal to 0. So, kung in terms of m cubed minus 6m squared plus 13m minus 20 equal to 0. So, calculate natin. So, meron tayong 1, -6, +13, and -20. So, makukuha natin is 4, 1 plus 2i, and 1 minus 2i. So, tatlo na yan. So, tama naman. Tatlo yung expected roots natin. So, ang nakuha natin are m is equal to 4, tsaka m sub 2, m sub 3, 1 plus
2i, tsaka 1 minus 2i. So, 1 plus 2i, tsaka 1 minus 2i. Ibig sabihin, meron tayong case number 3, yung complex roots, distinct complex roots. So, same lang din. Yung magiging answer niya natin will be y. So, unahin natin to. Distinct real roots lang yan. So, c sub 1 e raised to 4x. Wala tayong problema dyan. Dito naman, dun sa complex root natin, identify lang natin yung a. Ano yung a? A is 1. Ang b natin is 2. So, tatandaan niya to, yung sa complex roots. A plus minus bi. So, ipa-plus lang yan natin yung case, ito niyan, yung dalawa, case number 3. So, magiging lang yung e raised to ax, which is 1x, multiplied by, c sub 1 na tayo dyan, so ibig sabihin c sub 2 na tayo dito, cosine bx. So, ang b natin is 2, so cosine 2x plus c sub 3, so c sub 3 sine 2x. So, eto na yung magiging answer natin. So, ganun lang, parang factoring lang talaga yung ginagawa natin. So, ayun, hindi na ako magbibigay ng example ng raised to 4, pero balikan nyo yung mga diniscuss natin dati. Kasi what if raised to 4 yan? Kapag raised to 4 kasi hindi natin nadediretso sa calcu. Pero yung ibang calcu, like yung class quiz, alam ko meron, saka yung canon, yung 789 SGA, meron silang raised to 4. Pero paano kung ito yung ginagamit yung calcu? Hanggang raised to 3 lang yan. So, katulad nung ginagawa natin dati dun sa partial fraction, ang pwede nyong gawin dun is, pwede kayong mag-factor muna, and then pwede nyong i-check. I-check through remainder theorem. And then after nyong mag-remainder theorem is, mag-aano kayo, mag-synthetic division. Kapag nag-synthetic division, magre-raise to 3 na lang. Pwede nang i-calcu. So, balikan niya lang kung paano tayo nagfa-factor kapag raised to 4 or raised to 5 na. Na-discuss natin yun or na-lesson natin siya before. So, actually dito, meron pa siyang case number 4. Yun naman yung repeated complex roots. Pero hindi ko na siya isasama kasi madalas naman, hindi naman ganun ka-complicated yung mga nagiging given or natatanong. So, pero ang case number 4 is ano lang, uulitin lang nun natin 'to. Uulitin lang, magkakaroon lang nung x yung sa kabila. Mumultiply ka lang ng x, e raised to ax multiplied by x or x e raised to ax multiplied by ito, c sub 3 and c sub 4, gano'n. Parang gano'n lang yung difference. Parang katulad lang siya nung ano, 'di ba? Yung repeated dito nagkaroon lang siya ng x. So, ulitin niya lang lang natin 'yan 'to, lalagyan lang natin siyang x dito for case number 4. Pero sabi ko nga hindi na kailangan, kahit hanggang case number 3 na lang tayo. So, pero siyempre kung titignan niyo, dun sa lahat ng lesson sa finals, ito na yung pinakamadali lalo na nga karamihan nadediretso natin sa Calcu. So, make sure lang na aralin niyo and dapat alam niyo pa din gamitin yung sa calculator. So, ayun, ito lang yung about sa homogeneous linear differential equations with constant coefficients. Thank you.